Nasaan ang sahod ko? Di ba binigay ko naman sa'yo lahat? Ubus na! Anong ginawa mo sa pera? Pinangsugal ko. Nakita mo na? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, mates. Nakakasawa ka na? Ayaw ko na! Ate, nagugutom na ako. Ako nga rin, gutom na rin. Oh, mga anak, bakit ganyan ang itsura nyo? Kumain na ba kayo? Nasaan bang nanay nyo? Di pa po kami kumakain ni Tay. Nagugutom na nga po kami. Ano ba yan? Nasaan bang nanay nyo? Tay, nakita ko po si nanay pumunta sa kapitbahay. Kaya nga po, Itay, kanina pa po siya nandun. Sandali lang ha, pupuntahan ko lang ang nanay nyo. Mitch! Mitch! Lumabas ka dyan! Mitch! Mitch! Ano ba yan, Berto? Bakit ka sumisigaw? Paano naman? Iniwan mo yung mga bata sa bahay na hindi pa sila kumakain? May kanin naman dun ah. Kanin lang? Anong ipapaulam mo sa kanila? Asin? Ang dami mo pang sinasabi. Umuwi ka na nga at ikaw nang magluto. Minamalas tuloy ako sa sugal dahil sa'yo. Yan, dyan ka magaling. Yang mga anak mo nagugutuman nang dahil sa sugal na yan. Nakakainis. Mitch! Mitch! Oh, Berto, bakit ang aga mo yata? Pinauwi kasi ako ng bus ko. Sobrang init kasi. Kaya nahilo ako kanina. Uminom ka muna dun sa kusina ng tubig at may pagkain na dun na tinira ko kanina. Yung mga anak mo, kumain na ba? Nasa eskwelahan pa sila. Saan ka naman pupunta? Bakit nakabihis ka? Diyan lang sa kapitbahay. Kanina pa nga ako hinihintay ng mga kalaro ko eh. Hindi ka ba titigil sa kasusugal mo? Saglit lang naman ako dun, Berto. Uuwi din ako mamaya. Ay, nako. Hindi ka na talaga magbabago. Huwag ka na nga kumontra. Baka malasin pa ako sa sugal. Paano naman? Imbis na pambili mo ng pagkain yung perang binibigay ko sa'yo, pinangsusugal mo lang. Ikaw kayang maiwan dito sa bahay? Hindi ka kaya maiinip? Mitch, maraming gawain dito sa bahay. Hindi ka na nga nakakalinis. Mas inuuna mo pang pagsusugal. Hindi na libangan yung ginagawa mo, kundi bisyo na yan. Bahala ka na nga kung anong gusto mong isipin. Nagugutom ako. Bakit wala namang pagkain dito? Mitch! Nasaan ka? Tay, bakit niyo pa hinahanap si nanay? Nasaan siya? Di pa po kasi siya umuwi dito. Ano? Bakit daw? Siguro po, nagsugal na naman si nanay. Ano ba yung nanay mo na yan? Kaya po, hindi po ako nakapagsaing, tay. Kasi wala na po tayong bigas. Kakasahod ko lang ha. Hindi ba bumili ng bigas yung nanay mo? Hindi po, itay. Dumiretso na po siyang pasugalan pagkakuha ng pera. Anong klaseng nanay yan? Simula nung maliit kayo, ganyan na siya? Hanggang ngayon? Bakit ganun po si nanay, itay? Ewan ko. Matagal na akong nagtitis sa nanay mo. Tay, saan po kayo pupunta? Manghiram ng bigas sa lola mo para may makain tayo. Ate, saan pupunta si tatay? Kay lola raw. Bakit ate? Anong gagawin niya doon? Manghihiram daw ng maisasaing natin. Wala na naman tayong pagkain ate. Kakasahod lang ni tatay, di ba? Si nanay kasi,
Sa sugalan na naman inuubos yung sahod ni tatay. Rysel, nakasaing na ba kayo ng hapunan? Nay, hindi pa po. Kasi wala pa po si tatay. Bakit? Nasaan siya? Sabi kasi ni ate, humiram siya ng pangsaing kay Lola. Pero hanggang ngayon, di pa siya bumabalik. Ano ba yung tatay mo na yan? Paingin na lang ako ng pera, Nay, para makabili na ako ng bigas. Nako, wala na akong pera dito. Kasi natalo ako sa sugal. Eh, anong kakainin natin ngayon, Nay? Tatay mo nang bahala doon. Hintayin mo na lang siya. Anong klaseng pamamahay to? Wala man lang matinong kausap. Rysel, nandiyan na ba si nanay? Narinig ko kasi boses niya. Oo, ate. Kakapasok niya lang sa loob. Eh si tatay, nakabalik na ba? Si tatay? Di pa siya bumabalik, ate. Oh, nandiyan na pala si tatay. Ate, parang lasing si tatay. Tay, lasing po ba kayo? Ano ba naman kayo, tay? Kanina pa po kami naghihintay ni Rysel sa'yo. Pasensya na mga anak. Hindi ko lang mapigil uminom dahil sa nanay niyo. Problemado na nga tayo kay nanay. Dinagdagan nyo pa. Nahilo ako. Tay, upo muna po kayo. Ate, anong gagawin natin? Hindi natin masisisi si tatay. Ay, si nanay naman kasi. Kaya nga, ate. Nasaan ang sahod ko? Di ba binigay ko naman sa'yo lahat? Ubus na! Anong ginawa mo sa pera? Pinangsugal ko. Nakita mo na? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, mates. Nakakasawa ka na? Ayaw ko na! Saan ka pupunta? Aalis na ako dito sa bahay. Walang patutunguhan ng pamumuhay natin. Lagi na lang ganito. Paulit-ulit na lang. Walang pagbabago. Sige, umalis ka na. At kahit kailan, hindi ka na makakabalik dito sa bahay. Nay, ano nangyari? Anak, iniwan na tayo ng tatay mo. Ikaw naman kasi, nay. Kasalanan mo to. Pati ba naman ikaw, anak? Tama lang na iniwan ka ni tatay. Dahil dyan sa bisyo mo. Anak! Saan ka pupunta? Rysel, di na nagpapadala sa atin si tatay. Kinalimutan niya na tayo. May nakapagsabi sa akin na may ibang babae na si tatay. Kaya pala, ate. Di na tayo mahal ni tatay. Ano kaya, ate, kung huminto muna ako sa pag-aaral? Hindi pwede. Maghanap na lang ako ng trabaho para makapag-aral ka. Saan ka naman maghahanap ng trabaho, ate? Magtatanong ako sa mga kakilala natin. Baka may alam silang mapapasukan, kahit kasambahay lang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ate? Magtulungan na lang tayo. Total, hindi pa naman tumitigil si nanay sa bisyo niya. Kaya nga, may kinikita nga siya. Diretso naman sa pasugalan. Paano pa siya pabalikan ni tatay? Hayaan mo, ate. Kapag nakapagtapos ako, ikaw naman ang tutulungan ko. Hayaan mo, Rysel. Ako na lang magtataguyod sa'yo hanggang makapagtapos ka. Kaya mo ba talaga, ate? Oo naman. Kakayanin ko para sa'yo. Papakita natin sa mga magulang natin na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Salamat at nagkaroon ako ng ate na kagaya mo. Basta lagi ka magpapakabait, ha? Mabait naman ako, ate, ah. Sige na nga, sabi mo eh.
Rysel! Ate, buti umuwi ka. Oo, kasi pinaalis na ako ng amo ko. Ha? Anong nangyari, ate? Mahabang kwento, Rysel. Paano na yung pag-aaral ko, ate? Hahanap na lang ako ng ibang paraan. Anong gagawin mo? Basta, didiskarte na lang ako para lang makapagtapos ka. Nasaan pala si nanay? Umalis siya, ate. Kanina pa. Lagi ba siyang umaalis? Oo, ate. Ay, si nanay talaga. Siya nga pala, ate. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. May pagkain ba dyan? Meron, ate. Saglit lang, ipaghahain lang kita. Sige, sunod na lang ako. Ibababa ko lang tong bag ko sa kwarto. Sige, ate. Sunod ka na lang. Hello? Nandito na ako sa bahay. Sige, bukas na lang tayo magkita. Ate, tara na. Makahain na ako. Sige, sunod na ako. Ate, ano nangyayari sa'yo? Sakit lang sikmura ko, Rysel. Ano bang kinain mo kanina? Di pa nga ako kumakain eh. Wala kasi akong gana. Sandali lang, ate. Tatawagin ko si nanay. Rysel, huwag mong sasabihin kay nanay nangyari ah. Ang alin, ate? Na nagsuka ako. Bakit naman, ate? Basta, Baka pwede kong malaman, ate. kasi buntis ako. Ano? Buntis ka, ate? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni nanay. Sinong nakabuntis sa'yo, ate? Si Renz. Di ba, ate, may asawa na yon? Kaya nga huwag mong sasabihin kay nanay eh. Bakit siya pa, ate? Ganun na nga si nanay at tatay. Pati ba naman ikaw? Di ko naman sinasadya. Nangyari na to. Anong gagawin ko? Ikaw pa naman ang inaasahan ko na magpapaaral sa akin. Tapos, ganito pang mangyayari sa'yo. Pasensya ka na, Rysel. Hindi ko na matutupad ang mga pangako ko sa'yo. Ano pa nga bang magagawa ko? Upo ka muna dyan. Kawawa naman ang apo namin. Napakabata pa niya para kunin siya ng Panginoon. Alam namin na sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon sa pagkawala ng anak mo. Samantalang kami, hindi man lang namin naisip noon ang pagkukulang namin sa inyo. Lalo na ako. Ako ang dahilan ng paghihiwalay namin ng tatay mo. Mga anak, humihingi ako ng tawad sa inyo. Sana bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon para maging ama muli sa inyo. Tay, matagal na po namin kayong pinatawad. Wala po kaming karapatan magalit sa inyo. Kaya nga po, tay, dahil po sa inyo, natuto po kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Nagsusumikap kami para makaahon sa buhay. Ako rin anak. Magbabago na ako. Hindi na ako muling magsusugal. Nay, salamat naman po at natauhan na rin kayo. Nagsisisi talaga ako sa mga ginawa ko sa inyo. Naging makasarili ako. Ang mahalaga po, manindigan po kayo na magbabago na po kayo. Nay, tay, Oo naman mga anak,
tumatanda na kami ng nanay nyo para makabawi man lang kami sa inyo.